kinokontak nila ngayon ng ICC para lamang makapag-taking ang Pangulong Duterte. Ano ba yung trip nila ngayon? Di ba ano ang trip nila? Di ba? Iba na naman yata yung trip nila. Di ba mga ka-reaction? Di kayo nagtataka? Papanumpahin ng Pangulong Duterte doon sa dahig? Di ba maya-maya, pauwiin yan. Kasi gusto nila makipag-reconcile. Dahil pag hindi pinauwi ang Pangulong Duterte sa panahon ni Marcos Jr., ay malaking problema yan pag-upo ni Sara Duterte. Napakalaking problema niyan pag-upo ni Sara Duterte. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya si Senator Bong Revilla, politically motivated lang yung pagkakakulong niya. At alam po ninyo kung sino ang nagpakulong kay Senator Bong Revilla? Yung tuta, yung mga dilawan. Yung mga dilawan na ngayon kakampi ni, ni Marcos Jr. Yung Unipink. Sila yung bumanat dyan kay Bong Revilla, yung si Pinoy Kaya nakulong si Pinoy Ngayon, yung mga taong bumanat kay Bong Revilla, ngayon ay kakampi ni Bongbong Marcos. Di ba sina De Lima ang bumanat kay na yung kampo ni Pinoy ang nagpakulong diyan kay Bong Revilla, yung kampo ni Pinoy. Ngayon, yung mismong nagpakulong kay Bong Revilla na mga tropa-tropa na yan, sila ngayon ang kakampi ni Bongbong Marcos. O di ba? O kaya naman natalo si Bong Revilla, kalaban niya yung mga yan Di ba? Kaya naman hindi naman siya dinala ng mga pinglawan-dilawan Di ba? Pero yung ibang yung ibang Marcoses, dinala nila. Katulad ni Gadon, yung bobo. Di ba kung maalala ninyo, Senator Bong Revilla, papaalala ko lang sa iyo kung mapapanood mo tong video na ito. Kung maalala ninyo, si Gadon, pinangampanya niya, si Kiko Pangilinan, tsaka si Bam Aquino, si Gadon, yung bobo. Kaya nagtataka ka, bakit natalo ka, nakasakay, si Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan, sa kadahilanan, yung mga dilawan-pinklawan, 2 senador lang ang binoto ng mga yan. Si Bam Aquino lang, at saka si Kiko Pangilinan, siguro dinala nila si Heidi, dinala nila si kung sino-sino pang dinala nila ng mga makakaliwang grupo, na alam naman nila matatalo. Hindi ka nila binitbit. Yung mismong nagpakulong sa'yo, ngayon katsokaran ni Bongbong Marcos. Yung mga tropa-tropang bumanat sa'yo na nagpakulong sa inyo ni na Gloria Macapagal, ni na Enrile, kung sino-sino pa nakulong noon, si Napoles, sino ba yung bumanat sa inyo? Di ba mga kampo ng mga dilawan? Tapos nagtataka ka ngayon, ba't natalo ka? Kasi hindi ka nila dinala. Ang dinala nila si Kiko tsaka si Bam. Tanungin mo si Gadon, yung bobo. Kaya nga mahina siya si Bong Revilla. Pero ako, sa palagay ko nanalo to. Kung hindi 5 ito, number 6 ito. Kaya kung ako kay Senator Bong, magpa-recount ka, manual recount, marami naman tayo na gustong magkaroon ng manual recount. Sa palagay ko nanalo siya. Bakit natalo siya? Kasi pumasok nga si Bam tsaka si Kiko. Walang kinalaman dito si Amy Marcos tsaka si Camille Villar, Lito Lapid, yung bandang dulo. Walang kinalaman kay Bong Revilla. Ang may kinalaman dyan, si Kiko tsaka si Bam Aquino, ba't sila nakapasok, si Bong Revilla hindi? Para sa akin, number 5 or number 6 si Senator Bong Revilla. Walang kinalaman si na Marcoleta, walang kinalaman dyan. Yung mga taong nagpakulong sa'yo, yung mga taong bumanat sa'yo nung panahon ni Pinoy, sila nga mismo ngayon ang kaalyado ni Bongbong Marcos. Ako, brotherly advice lang kay Senator Bong Revilla. Ngayon pa lang, magdeklara ka na susuporta ka kay Sara Duterte, mag-all out ka na. Kung gusto mong bumalik sa 2028, ngayon, kung babalik ka ng 2028, nakitang baluslos ka pa rin na malabo. Boom! Alright guys, magandang araw sa inyo. It's me again. Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. Yan, napakaganda ng pag-uusapan ng mga babayan. Reaction. So mga babayan, sa preview na panood nyo, kita nyo naman si Bong Revilla ay hindi naman siya nagsisi na kung bakit siya natalo. Baka kunwari lang.
No, ayan si Reaction TV PH ay nagko-komento. Alam niyo naman pag si Reaction TV PH ay pag nag-reaction yan, maaasar ka talaga lalo pag napanood ni Bong Revilla. Okay, ito pa lang si si Ramon Bong Revilla, hindi naman pala to pumirma sa impeachment kay BP Sara. Kaya tuloy natalo ka tuloy, sir. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Siyempre, naisip ni BBM at nila Tambaloslos, hindi ka pumirma sa impeachment ni BP, ibig sabihin nilalaglag ka kung ikaw ay hindi ikisasama dun sa mga ipapanalo sa computerized kasi dilaglag ka. Sayang. Ayos naman din daw sana itong si Bong Revilla. Tinan mo, kasi siyempre naaamoy si Bong Revilla na may magka Duterte. Okay, so makita niyo naman, nagsalita naman si Bong Revilla dyan. Maybe next time, kung sakali, sana kung ikaw ay naging PDP laban, sana kasama ka sa amin na pinopromote ka namin. Kaya kaso doon ka sa kabila. Di ba? Yun, medyo masama ang loob ni Idol. So maybe next time kung magiging Team Duterte ka, malay mo makabalik ka. Saka ang nagpakulong po dito kay Bong Revilla is yung Pinklawan ba yun o Dilawan? Hindi si Tatay Digong nagpakulong sa'yo, yung ibang mga kalaban. Wala ganun talaga ang life. So ganito mga babayan, dito pa rin sa video na to, ito ay pag-uusapan natin about dun sa pagpapauwi naman din kay Tatay Digong. At ay may balak nga sila na puntahan si Tatay Digong sa ICC at para makapag-outtaking, di ba? May malay nyo talaga. Pag sa kabila ng outtaking, sasabihin ng ICC, sige, isama nyo na si Tatay Digong nyo, makukulit kayo. Rally kayo ng rally dyan. Sige na, iuwi nyo na yan. Tapos yung 100 million na binayad nyo sa amin sa ICC, sa amin na yun. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi na namin pwedeng ibalik yun. Paktay, sayang yung 100 million US dollars. So kung dito sa video na to hindi mo naman papanood yung issue about sa 100 million US dollars sa video na to, itong sa huli ng video na to mapapanood mo, may video diyan. No, sinama ko lang. Malay mo ipauwiin nga si Tatay Digong sa kabila ng lahat ng pagpunta nila Romualdez doon ng Team BBM, sa kabila ng pag-outtaking ni Tatay Digong, isabay niya na si Tatay Digong. Ganon din Tapos dito na lang tayo maglaban-laban. Di ba? Pag nakawit Tatay Digong, kanya-kanya na tayo dito kanya-kanya kaso na. At dito, syempre sa impeachment, ganon pa rin. So kaya patuloy tayong magmo-monitor mga babayan. At ay patuloy tayong makikimarites sa mga issue na mga napakainit sa mundong ito na dapat mong malalaman dahil parte ka ng Pilipinas kasi Pilipina ka na dapat mong malaman kung magkano na ang kilo ng bigas. 'Di ba mga babayan, wala na yung 20 kilos per kilo na bigas, 'di ba? Sabi ko sa inyo napaginipan ko yan hanggang sa election lang yan ngayon wala na. Bye-bye 20 pesos per kilo na bigas. Bye-bye mahirap. Dinaisahan kayo. Naisahan tayo ni BBM. My God. I hate scammers. So ganito mga babayan, napakaganda ng video na to. Kung may time ka, i-play mo pa yung video and then don't forget to like the video. At napakalupit ito kasi alam mo naman pag si Reaction TV page bumanat sapol hanggang pati Abdul sabol at ito yung mapapanood nyo. Kung ayaw mo naman panoorin, at least naikwento ko na sa'yo, nakaabot ka na sa preview, at least okay na yun. Alam mo na yung mga mismong mga magagandang mga preview na mga dapat mong papanood, napanood mo na, tapos kinuwento ko na sa'yo yung laman ng video. Kung meron kang time, di panoorin mo. Wag mong kakalimutan mag-like, mare ha, sir. Tapos subscribe mo na rin para lagi kang updated. Mo na yung bell button para anytime na mag-upload tayo, lagi kang naka-notify. At kung hindi ka binabotohan na YouTube ng mga video natin, kalkalin mo lang, lagi naman tayo nag-upload 2 times a day. Okay, play mo na yung buhay, ang daldal mo. Let's go! Kaya nga naisip ko natalo ka dahil hindi pumirma yung pamilya mo sa impeachment ni Sara Duterte. At parang nararamdaman ng mga tao sa paligid mo na tingin mo kaalyado mo sila, parang nararamdaman na Duterte ka. Yun lang po mga kareasyon ng obserbasyon ko. Pero pakinggan pa po natin si Senator Bong Revilla. Sa akin palagay, yes. Yeah. Orchestrated ito. Kung anong kulay, ayoko nang alamin. Siguro that's part of politics, no? Kasama yan sa labanan ng eleksyon. Pero ang hindi lang
yung fake news. Doon ako, hindi naman tayo onion skin, dahil marami na akong pinagdaanan sa public service. Hindi, in fairness po kay Senator Bong Revilla, ano man ang sabihin ninyo, corrupt man siya o hindi siya corrupt. Pero in fairness po kay Senator Bong Revilla, hindi po siya nagsalita during election. Hindi siya nagsalita about the 120 or 40 million, 124 million na ipinakalat na dapat daw niyang ibalik. Which is hindi naman verified yun na mayroon siyang dapat ibalik na 124 million. Pero dito mga ka-reaction, si Senator Bong Revilla, in fairness sa kanya, mali lang yung yung standing niya patungkol sa impeachment, tsaka yung pamilya niya. 100% naman, hindi siya pabor sa impeachment kasi alam po ninyo, kaya nakalaya si Senator Bong Revilla ay sa kadahilanan at sa Pangulong Duterte, di ba, pinangako niya sa mga Kabiteño sa election. Oo, hanapin ninyo sa YouTube. Pinangako niya ng Pangulong Duterte na makakalaya si Senator Bong Revilla. Politically motivated lang yung pagkakakulong niya. At alam po ninyo kung sino ang nagpakulong kay Senator Bong Revilla? Yung tuta, yung mga dilawan. Yung mga dilawan na ngayon kakampi ni Marcos Jr. Yung Unipink. Sila yung bumanat dyan kay Bong Revilla, si Pinoy Kaya nakulong si Pinoy Ngayon, yung mga taong bumanat kay Bong Revilla, ngayon ay kakampi ni Bongbong Marcos. Di ba sina De Lima ang bumanat kay na yung kampo ni Pinoy ang nagpakulong dyan kay Bong Revilla, yung kampo ni Pinoy. Ngayon, yung mismong nagpakulong kay Bong Revilla na mga tropa-tropa na yan, sila ngayon ang kakampi ni Bongbong Marcos. O di ba? O kaya naman natalo si Bong Revilla, kalaban niya yung mga yan Di ba? Kaya naman hindi naman siya dinala ng mga pinglawan-dilawan Di ba? Pero yung ibang yung ibang Marcoses, dinala nila, katulad ni Gadon, yung bobo. Di ba kung maalala ninyo, Senator Bong Revilla, papaalala ko lang sa iyo kung mapapanood mo tong video na ito. Kung maalala ninyo, si Gadon, pinangampanya niya, si Kiko Pangilinan tsaka si Bam Aquino, si Gadon, yung bobo. Kaya nagtataka ka, bakit natalo ka, nakasakay si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan sa kadahilanan, yung mga dilawan-pinklawan, 2 senador lang ang binoto ng mga yan. Plano ng Department of the Interior and Local Government na makipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa gagawing oath-taking ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, Reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin yung mga reaction nakikipag-ugnayan na ang DILG. Nakikipag-ugnayan daw po ang DILG upang makapanumpa ang Pangulong Duterte. Para yatang lumalambot na si Remula sa Pangulong Duterte. Nararamdaman na yata nila yung tinatawag na bloodbath. Mantakin mo yan, nakikipag-ugnayan DILG si John Vic Remula doon sa dahig sa ICC para makapanumpa ang Pangulong Duterte doon sa loob ng detention cell sa kulungan. Ba? Para yatang nagiba ang ihip ng hangin, Remula. Di ba mga kareaksyon, nakakapagtaka yan? Ba, para yatang pauwi na ang Pangulong Duterte. Para yatang tinatrabaho na nila na mapauwi ang Pangulong Duterte dahil yun ang kahilingan ng taong bayan kung gustong makipag-reconcile o reconciliation si Bongbong Marcos sa mga Duterte ay kailangan munang iuwi ang Pangulong Duterte at saka yung isa pang kondisyon na ating pag-uusapan ngayon, yung pagpapa-air follicle test. Kaya dito mga kareaksyon, tama ba, totoo ba ang naririnig natin na nakikipag-ugnayan ng DILG doon sa dahig sa ICC para lamang makapag-oath-taking ang ating Pangulong Duterte? Ba, imposible yata yan, pero posible. Dahil alam po natin, sinabi nga ni Atty. Kaufman, ang prosecutor ay nakaupo doon sa palasyo ng Malacanang. Ito mga kareaksyon, tuloy po natin nakakapagtaka yata, lumalambot yata itong mga Remula. Pakinggan po natin Plano ng Department of the Interior and Local Government na makipag-ugnayan sa International Criminal Court para sa gagawing oath-taking ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling nahalal na mayor ng Davao City.
Sa panayam kaninang umaga kay DILG Secretary John Vic Remulla, Yun. sinabi nito na makikipag-ugnayan siya sa ICC para payagan na makapanumpa ang dating Pangulo sa presensya ng Philippine Consul Yun. habang nasa loob ng detention facility. Anya, kinikilala ng DILG ang pagkakahalal kay dating Pangulong Duterte diba? bilang nagbabalik na mayor ng Davao City. Oh. Gayunman, binigyan din ni Secretary Remulla na dapat ay physically present ang isang mayor. Oh. Sakaling hindi ito magampanan ng dating presidente, maaari namang umakto ang vice mayor bilang alkalde ng lungsod. Di ba? Nahalal na vice mayor ng Davao City sa katatapos lamang na eleksyon ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Baste Duterte. Para yata lumalambot na si Remulla. Para yata ang gusto na talaga nila ng tunay na reconciliation. Diba? Kadalasan po wala namang ganyan eh. Yung mag-o-taking sila, nakakulong, walang ganyan. Pero bakit ngayon mga kareaksyon, para yata ang step by step na nilang pinaparamdam sa taong bayan na uuwi na ang Pangulong Duterte. Ganun ba, Remulla? Kasi kung panunumpahin sila dyan sa ICC, dyan sa Dahig, malaking sinyalis po yan na mayroon talagang kakayahan ng gobyernong Marcos Jr. na pauwi ng Pangulong Duterte. In the first place, sila naman ang nag-approve para mamadala dyan sa Dahig. O sino pa ba nag-approve? Di ba, Bongbong Marcos? Bongbong Marcos, sino nag-approve? Di ba mga kareaksyon, ito nga ang usap-usapan eh. Oh. Gumagamit nga ba ng cocaine ang Pangulong Marcos? Nagda-drugs nga ba siya? Oh. The only way for us to know is for a hair follicle test. Oh, nagtataka nga tayo bakit kinokontak nila ngayon ng ICC para lamang makapag-taking ang Pangulong Duterte. Ano ba yung trip nila ngayon? Di ba ano ang trip nila? Di ba? Iba na naman yata yung trip nila. Di ba mga kareaksyon, di kayo nagtataka? Papanumpahin ang Pangulong Duterte doon sa Dahig? Di ba maya-maya, pauwiin yan. Kasi gusto nila makipag-reconcile. Dahil pag hindi pinauwi ang Pangulong Duterte sa panahon ni Marcos Jr., ay malaking problema yan pag-upo ni Sara Duterte. Napakalaking problema niyan pag-upo ni Sara Duterte. Di ba mga kareaksyon? Marami siyang patatawag. Nakaupo si Sara Duterte, nakaupo si Bato, nakaupo si Marcoleta, nakaupo si Bongo, nakaupo si Villar, nakaupo. Yan ang sinasabi natin mga kareaksyon. Padalos-dalos kasi kayo, padalos-dalos kayo, nadadala kayo ng mga pabuyo ng mga nakapaligid sa inyo na gusto nyong gantihan si Pangulong Duterte dahil tinawag na bangag si Bongbong Marcos at tinawag na durugista si Bongbong Marcos na gumagamit ng cocaine. Ayaw niya pantanggapin eh. Hindi naman niya itinatanggi na hindi siya gumagamit ng cocaine, no? Pag tinatanong siya, gumagamit ka po ba ng cocaine? I will not dignify that question. Ganun ba yun? Ayan o, ang taong bayan na nagtatanong, di ba mga kareaksyon? Kapag hindi nagpa-follicle test si Bongbong Marcos at hindi niya tinatanggi na hindi siya gumagamit ng cocaine at nagalit siya sa Pangulong Duterte dahil ang Pangulong Duterte ay nagsiwalat na siya ay isang addict, na siya ay isang cocaine user, na siya ay kasama sa PIDEA, ang Pangulong Duterte lahat ang nagsiwalat yan. Kaya naman siguro nasaktan ang tumbong ni Bongbong Marcos, kaya dali-dali niyang ipinadala doon sa Daig. Nag-parback yun. Nag-backfire yun. Negatibo, walang nanalo sa kanyang mga senatoriables na Partido Federal ng Pilipinas. So, di ba? Tapos, mga kareaso, nagkalasan pa yung ibang senatoriables yan. Nanalo nga si Camille Villar at si Ivy Marcos, di ba? Pero dito mga kareaksyon, para yata nagbabago na ang ihip ng hangin, ha? Para yata nagbabago na po ang ihip ng hangin sa Administrasyon Marcos Jr. Magkikipag-ugnayan daw po sila sa ICC upang makapanumpa ang Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. Naku po, nagbabago na talaga. Maya-maya sasabihin nila, pauwi na ang Pangulong Duterte dahil gusto namin ng reconciliation, ayaw namin ng bloodbath. Hindi, wag niyong pauwiin yan. Hayaan nyo siya sa Dahig. Tapos ituloy natin yung impeachment. Yun ang gusto ni VP Sara Duterte. O, di ba? Walang reconciliation, diretso lang ang laban. Pinasok nyo yan eh. Pinasok nyo, di ba? Tapos gagamitin nyo pa itong si Catuñeta para magkaroon ng interview na scripted naman. Tuloy po natin itong komentaryo ng ating kababayang ito na naka-asul, na nakasalamin, na nakasombrero. Hindi ko naman pangalan eh. Gumagamit nga ba ng cocaine ang Pangulong Marcos? Drugs nga ba siya? The only way for us to... Gumagamit nga ba ng cocaine ang Pangulong Marcos? Nagda-drugs nga ba siya?
The only way for us to know is for a hair follicle test. Bakit ko nasabi yan? Kasi kanina sa press briefing, tinanong yan ni Net25 reporter Eden Santos kay Attorney Claire Castro. At ang sagot ni Attorney Claire Castro ay palaban na naman. Sabi niya paulit-ulit. At sinabi niya na yung pinapakita na video ni Attorney Harry Roque, sinabi niya yun, is fake. And therefore, there is no basis para magpa-drug test ang Pangulo. Pero out of curiosity and out of doubt, no, there is really a clamor from the Filipino people to know na kung ang kanilang Pangulo ay gumagamit ng droga. Because the President should be an example for everyone. And the only way for us to know whether he is sincere in his drug campaign or in effort to prevent the proliferation of drugs is to know kung gumagamit siya o hindi ng droga. And isa yun. At pangalawa, syempre, as the President, ikaw dapat ang unang sumusunod sa batas. At kung hindi ka sumusunod sa batas, syempre, wala kang karapatan para manatili sa kinauupuan mo. Well, hindi natin siya mapipilit kasi meron siyang mga karapatan. But doubts will continue. Yung iniisip ng mga tao will be hanging always, and that yung mga taong tumatawag sa kanya na he is a drug user, etc., it will continue. Matutuldukan lang yan ng isang hair follicle test, which should be independent and we should be transparent. For now, yan lang muna ang mangyayari. It is a continuous debate. Bakit nga pa pala natanong yun? It's because of the reconciliation issue of the Dutertes and the Marcoses na sinasabi na isa sa mga kondisyon dapat ay magpa-hair follicle test si Pangulong Marcos. Why? Para sa akin, ito yung theory ko. Because tinawag ni former President Duterte si Marcos na bangag. And the only way to know kung yung sinasabi ni Duterte ay si Bongbong Marcos bangag noon, si Bongbong Marcos bangag ngayon, whether it is true or not is for a hair follicle test because it is a direct challenge from a former president. So, paano? Hanggang dyan lang muna. Sayang ang bayot! Di ba mga kareaksyon? Tama nga naman yung sinabi ni Manong na kung gusto mong makipag-reconcile, gusto mo ng tunay na reconciliation, Bongbong Marcos, dahil hindi naman ang dahilan nainis ka kay Pangulong Duterte na pagtripan mo siya at ngayon nasa dahig siya, di ba? Di ba mga kareaksyon, kapag napagtripan ka kasi, hindi ko naman sinasabing addict si Bongbong Marcos, ano? Ako kasi minsan nagtitrip din ako eh. Ngayon, nagtitrip ako. Ang trip ko ngayon, yung sinasabi ni John Vic na magkikipag-usap daw siya sa ICC para makapanumpa ang Pangulong Duterte. Ano yun, di ba? Ano yun, di ba? Oh, di ba? Oh, ito pakinggan po na ito. Oh. Hindi, tapos na yan. Ito. Visibility, crime prevention, more than crime solution. Oh. Siyempre, crime solution very important, pero sa kanya, crime prevention talaga. And police visibility in the streets ang pinaka-importante dyan. Dapat makita mamang police na umiikot. Anong gagawin ng mga pulis? Umiikot sila. Tanong lang, Remula, anong gagawin ng mga pulis? Umiikot sila, nanguhuli ng drug addict o... o anong gagawin nila? Di ba mga ka-reaction? O di ba? Ngayon nga may mga tao na mas natatakot pa sila sa mga pulis kaysa sa... Anong gagawin ng mga pulis? Visible sila, ganoon. Tapos nakikita nila yung mga dumudurog sa kalsada. Anong gagawin nila sa kanila? Diba? Yun ang tanong, Remula. Anong nag-utok ng recalibrated and intensified police? Ang lumalabas kasi, ang report lagi ng police, ang crime solution, crime index, mapagaling. Ang kanilang mga index crimes, hindi ko maintindihan yung mga statistics nila eh. Ito yung may report, diba? They're doing a good job. No, hindi raw niya naiintindihan yung mga report nila. Hindi raw niya naiintindihan yung mga indexes nila. Tingnan mo lang yung Remula. Kapag mataas yung crime index, mataas. Kapag mababa yung crime index, mababa. DILG secretary ka, hindi ka marunong magbasa ng mga chart?
Hindi raw niya naiintindihan yung mga index nila. Magpaturo ka kay Marbil, hindi naman mga adik yun. Nagpapahaba lang ng oras. Yung lahat na nahuli na yun, hindi adik. Nagpapahaba lang ng oras yun. Hindi na nga nila inuuli minsan sa dami. Sa dami ng mga drug addict. Saan nila ilalagay lahat? Di ba mga reaksyon? Ano pa? job. Pero may disconnect kasi yung mga tao sa kalye, they don't feel safe. So, ang calibration niyan dapat Tanggap na nila. The madlang people, they don't feel safe. Hindi nga naman safe. Paano magiging safe? ang report ng police maganda. Dapat the people should feel safe also. And there's no better way than walang solution dyan kundi prevention eh. Dapat uunahan nyo. Dapat makita na may police. Kailangan seryoso ang police. Kailangan bagong policies. So, hindi na sapat yung mga report nila ng mga crime solution. Ang tao ang importante ngayon. Dapat maramdaman nila na banayag ang kalye, ang anak nila pwede pumasok, uuwi ng maayos. Ang mga nagtatrabaho, pag alis, uuwi ng maayos. Ang critical times yan, between 4 and 8 in the morning, and between 6 and 9 o'clock at night. Doon ang movement ng mga tao eh. Meron pa siyang schedule kung kailan gumagalaw ang mga tao. Kung talagang pakikinggan mo si John Vic, akala mo talaga naiintindihan niya yung sinasabi niya. Otherwise, ang mga crime talaga nangyayari sa mga mall, puro shoplifting, puro ganyan. So, ayun ang mga critical deployment hours na gusto namin gawin talaga. The objective is people should feel safe. Check na nila narinig. Paano magiging safe? Di ba pamangkin niya yung nahuli? Anak ni Boeing, di ba nahuli? Tapos na-absuelto dahil technicality. Yung patungkol doon sa mga high-grade marijuana. Di ba? Yung pamangkin niya yata yun di ba? Pero sa napakalayo po ng Kinakausap mo yung mga force multipliers natin. Do we plan to issue them firearms? Oh, no. That is firearms is a responsibility. Ang kailangan nila may teamwork lang sila ng local force enforcement. Mahirap yan eh. It takes great responsibility to carry a firearm. Kaya hindi pwede basta-basta ini-issue yan. How about do we issue them insurances? Ayun ang plano ko. Ayun ang kakusapin ko ang local government units para tulungan naman ang ating mga force multipliers. Sir, in relation to that, last year higit 3,000 na police naman po yung naparusahan for various violations. Yes. With regards to internal cleansing naman po ng ating kapulisan, paano po natin natitiyak na the Filipino people feel safe with their police? Ayun ang non-stop na ginagawa natin, yung internal investigation. Alam mo dito si John Vic Remulla, meron siyang tinatawag nating potensyal. Kung hindi lang nila sisirain yung kanilang reputasyon, meron siyang potensyal, di ba? Meron siyang potensyal na reaction. Antakin mo yan. Di ba? Sinasabi natin dyan, nagkikipag-ugnayan na po sila sa ICC para kausapin di umano ang ICC. At ngayon, tinatrabaho di umano ni John Vic Remulla ang crime prevention. Hindi raw crime prevention. Gusto mo ng crime prevention? Bakit wala sumusuko mga addict, pusher? Di ba sa mga munisipyo, bakit wala sumusuko? Bakit nung panahon ng Pangulong Duterte, napakaraming sumusuko? Hindi hundreds, thousand nga, millions nga eh. Diba? Pero ngayon, anong ginagawa ng mga kriminal ngayon? Natatakot ba sila? Diba? Natatakot ba yung mga eskalawag ng mga pulis? Sana, natatakot no? Pero sa mga balita, sa mga telebisyon, alam po ninyo kung sino natatakot. Tayo, simpleng mamamayan na natatakot ngayon. Natatakot sila sa mga kriminal. Minsan nga, natatakot sila mismo sa mga pulis eh. Hindi kasi nila alam yung mga pulis kakampi ba yung mga yan o kalaban, di ba? May gut feeling kang ganun eh. Kaya minsan gusto mo magsumbong sa pulis na may nakita kang ganun, hindi yung pala alam yung gumagawa. Kaya naman mga kareaksyon din si John Vic, pinipili niya magpapogi, magpagpogi. Pinipili niya magpapogi. Gusto mo ba talagang pumogi o ano? Di ba, matanong lang, gusto mo ba talagang pumogi sa mga taong bayan? Gumanda. Pumogi. Gumanda yung takbo ng pamumuno mo dyan. Hindi ko sinabing bakla si John Vic Napaka-pogi niyan. Posibleng bakla yan. Di ba mga reaksyon? Ito naman. Sir, kamusta lang po muna kayo? Well, I'm okay. Siyempre,
nag-a-adjust tayo. Oh, nawala. Hello, hello. Tatawagan ko ulit si tatawagan ko po. Si Bong Revilla. Si Senator Bong Revilla. Ito, tawagan ko po ha. Hello, kring, 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 kring. Sir, kamusta lang po muna kayo? O naano po kami, nasa group telephone call kami. Group telephone call. Well, I'm okay. Siyempre, nag-a-adjust tayo. Medyo malaki-laking adjustment din ito, but I'm okay. I'm okay. Opo. Sir, sabi na Tony Fortune, depressed ka daw. Depressed daw kayo. Well, maybe Binaba ko na po yung telepono ko kasi wala pala akong load. Alam po ninyo, sa totoo lang ha, itong si Senator Bong Revilla, mas pipiliin ko pang nanalo si Senator Bong Revilla kay Bam Aquino. At mas pipiliin ko pang nanalo si Senator Bong Revilla kay Kiko Pangilinan. Pero bakit nanalo si Bam Aquino at nanalo si Kiko Pangilinan at nalaglag itong si Senator Bong Revilla? Di ba? Nalaglag si Senator Bong Revilla eh. Mas pipiliin ko pa to eh kasi sabing mabudos-budos pa to. Pipiliin ko pang manalo to eh. Pero malaking katanungan, bakit natalo si Bong Revilla at nanalo si Kiko at si Bam? Yung ba ang kasunduan? Yung ba ang kasunduan? Hindi, alam ko talaga mananalo to eh. Alam ko mananalo. Wala namang connection yan dun sa 124 million o 125 million na fake news na pinapakalat nila. Walang kaugnayan dun. Talagang natalo siya. Nanalo si Bam tsaka si Kiko. Tanungin mo si Palaka. Bakit natalo ka? Tanungin mo si Palaka o kaya tanungin mo si Romualdez ba natalo ka? Dahil ba hindi pumirma yung mga anak mo? Dahil ba hindi pa pumirma yung mga anak mo tsaka asawa mo dun sa impeachment? At parang nararamdaman nila na ikaw ay anti-impeachment din? Di ba mga kareaksyon? Si Senator Bong Revilla, wag mong banatan o wag mong balikan yung mga sinasabi na 124 million, 125 million dapat ibalik mo. Wala doon. Hindi yun ang dahilan ba natalo ka? Di ba? Ako hindi ako naniniwala yun ang dahilan ba natalo siya eh. Hindi ako naniniwala eh. Dami nga dyan si Bongbong Marcos nga nanalo eh. O di ba? Billion nga yung ano niya. Pero ikaw, 125 million para si Sara Duterte. Na ganun din, 100 million din plus yung kanyang impeachment case. So halos magkapareho lang kayo, sir, Senator Bong Revilla. Hindi yun ang problema. Alam mo kung anong problema, Senator Bong Revilla? Dahil parang nararamdaman nila na ikaw ay anti-impeachment din. O kaya naman, dahil hindi pumirma yung asawa mo, yung mga anak mo, doon sa impeachment ni Sara Duterte. O anong kapalit nun? Yung pagkatalo mo. Huwag mo sabihin lakas ka. Huwag mo sabihin kapartido mo si Romualdez. Si Sara Duterte niya, unity na nga. Binalikan pa ni Bongbong Marcos ngayon. Impeachment, talo na. Di ba mga kareaksyon? Mali yung diskarte din yung dalawa ni Atty. Fortune. I-analyze mo muna ba't natalo ka. Alam ko sa botohan hindi ka na di ba magpa-recount ka. Tingnan mo pag nagpa-recount ka panalo ka. Panalo ka. Hindi ko alam kung pasok ka sa Magic 12. Baka panalo ka pasok ka sa Magic 13 no? Pero ako ang tansya ko dyan natalo ka dahil ngayon hindi pumirma yung mga pamilya mo doon sa impeachment ni Sara Duterte. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Diba, siyempre, hindi sila pumirma o maraming hindi bumoto sa'yo na lakas. Kaya natalo ka, baka hindi ka binoto ni Romualdez, tsaka ni Palaka, tsaka ni Bangag. Diba? Sir, kamusta lang po muna kayo? Well, I'm okay. Siyempre, nag-a-adjust tayo. Medyo malaki-laking adjustment din ito, but I'm okay. I'm okay. Opo. Sir, sabi na Tony Fortune, depressed ka daw. Depressed daw kayo. Well, maybe I'm not that depressed. I'm sad, di ba? Lungkot ako sa nangyari dahil nabiktima tayo ng fake news at napaniwala nila yung ibang tao na gano'n nga yung totoo. Pero sabi ko nga we just have to do something, kaya kailangan siguro mag-file talaga ng case against those people na dapat managot dito. Dahil hindi man natin po pwedeng lokohin ng taong bayan, no? Dapat ilabas talaga yung katotohanan. Sa totoo lang po mga kareaksyon
Tayo Duterte. Alam po ba ninyo kung halimbawa natalo si Bam Aquino, pumasok si Bong Revilla, pipiliin ko po talaga si Bong Revilla. Kasi alam mo, kahit ganyan po, kahit artista po si Bong Revilla, marami pong naipasambatas yan. Pangalawa, talagang hindi siya pabor sa impeachment. Alam ko po yan, hindi siya papabor sa impeachment. Hindi niya sisirain ang kanyang pangalan para lang sa impeachment. Kaya ito mga kareaksyon, yung nangyari kay Bong Revilla, ako, sir ako mas gugustuhin kong nanalo ka kaysa kay Bam Aquino tsaka kay Kiko Pangilinan. Di ba, mas gugustuhin kong nanalo ka kaysa sa kanila. Pero, sir, baka mali yung inaharap mo na mga baka nagkakamali ka. Magtanong-tanong ka muna sa mga intelligent mo na baka natalo ka dahil hindi pumirma yung pamilya mo sa impeachment ni BP Sara. At saludo ako sa pamilya mo. Meron silang dignidad at integridad na kahit na hindi sila kaalyado ni Sara Duterte, ipinakita pa rin nila na yung katuwiran ay nasa pamilya mo. Di ba mga kareaksyon? Pero ibabalikan mo yung nagpakalat ng 124 billion, 100 ganyan-ganyan na dapat mong ibalik. Yun black propaganda lang yun. Pero hindi talaga yun ang dahilan ba't natalo ka. Masyado ka kasing dumikit kay Tambay tsaka kay Marcos Jr. Alam mo nang wala na silang bango. Kung kumalas ka na lang, nag-independent ka na lang, o kaya nagsara Duterte ka nung last 2 minutes, baka panalo ka pa. Siyempre, mahirap naman yun. Babalikan siya ni Tamba, babalikan siya ni Ngagba, tsaka ni Palaka. Talaga naman, mahirapan si Bong Revilla. Kaya hindi niya alam kung anong bangka siya sasakay. Sa ilog siya mamamangka. Yan, naiintindihan natin siya. Pero sir, sa palagay ko, hindi yung mga nagpakalat dun sa 125 million ba yun, yung dapat mong ibalik? Wala yun, walang naniwala doon. Alam mo kung bakit ka natalo. Hindi pumirma yung pamilya mo dun sa impeachment. Yan, para din sa mga, lalo na sa mga kabataan ngayon, which is, alam naman natin na marami mga kabataan na bumuboto na hindi nila alam kung ano yung mga nangyari in the past years. So, kaya dapat ma-inform natin sila. Sir, si Marlon to, sir. Yes. Sir, tingin nyo, although yun nga, mag-request kayo sa NBI na investigation, pero offhand, tingin nyo po orchestrated yung atake po sa inyo online? Ano sa tingin ninyo? Siguro, mag-gauge nyo rin yan Mag-gauge din ang bawat isa sa atin. Alam mo sa Senator Bong Revilla, sa tingin ko magpa-recount tayo, manual recount. Sa tingin ko lang dapat ka magpa-manual recount. Kasi sa tingin ko panalo ka Sa totoo lang po kasi number 6, number 7 yan Lagi nasa top 12 si Senator Bong Revilla Para sa akin lang Senator Bong Revilla, ako supporter mo ako. Kahit na medyo binabanat-banatan kita pero sa totoo lang, mas pipiliin kita kaysa kay Bam Aquino tsaka kay Kiko Pangilinan. Mas pipiliin ko po si Senator Bong Revilla. Pero mga kareaksyon, tanungin mo muna, magpa-intel ka muna. Otherwise, magpa-recount tayo. Baka makakasampa ka nga sa Magic 12 Sa tingin ko lang. Kasi parang doon parang number 6 ka, number 7 para sa akin Nagtataka nga ako ba't natalo ka Kaya nga naisip ko natalo ka dahil hindi pumirma yung pamilya mo sa impeachment ni Sara Duterte. At parang nararamdaman ng mga tao sa paligid mo na tingin mo kaalyado mo sila, parang nararamdaman na Duterte ka. Yun lang po mga kareaksyon ng obserbasyon ko. Pero pakinggan pa po natin si Senator Bong Revilla. Sa aking palagay, yes. Yeah. Orchestrated ito. Kung anong kulay, ayoko nang alamin. Siguro that's part of politics, no? Kasama yan sa labanan ng eleksyon. Pero ang hindi lang maganda dito yung fake news. Doon ako, hindi naman tayo onion skin, dahil marami na akong pinagdaanan sa public service. Hindi, in fairness po kay Senator Bong Revilla, ano man ang sabihin ninyo, corrupt man siya o hindi siya corrupt. Pero in fairness po kay Senator Bong Revilla, hindi po siya nagsalita during election.
hindi siya nagsalita about the 120 or 40 million, 124 million na ipinakalat na dapat daw niyang ibalik. Which is hindi naman verified yun na mayroon siyang dapat ibalik na 124 million. Pero dito mga kareaksyon dito po mga kareaksyon. Si Senator Bong Revilla, in fairness sa kanya, mali lang yung yung standing niya patungkol sa impeachment. Tsaka yung pamilya niya. 100% naman, hindi siya pabor sa impeachment kasi alam po ninyo, kaya nakalaya si Senator Bong Revilla ay sa kadahilanan at sa Pangulong Duterte, di ba, pinangako niya sa mga Kabiteño sa election. Oo, hanapin ninyo sa YouTube, pinangako niya ng Pangulong Duterte na makakalaya si Senator Bong Revilla. Politically motivated lang yung pagkakakulong niya. At alam po ninyo kung sino ang nagpakulong kay Senator Bong Revilla? Yung tuta, yung mga dilawan. Yung mga dilawan na ngayon kakampi ni Marcos Jr. Yung Unipink. Sila yung bumanat dyan kay Bong Revilla, si Pinoy Kaya nakulong si Pinoy Ngayon, yung mga taong bumanat kay Bong Revilla, ngayon ay kakampi ni Bongbong Marcos. Di ba sina De Lima ang bumanat kay na yung kampo ni Pinoy ang nagpakulong diyan kay Bong Revilla, yung kampo ni Pinoy. Ngayon, yung mismong nagpakulong kay Bong Revilla na mga tropa-tropa na yan, sila ngayon ang kakampi ni Bongbong Marcos. O di ba? O kaya naman natalo si Bong Revilla, kalaban niya yung mga yan Di ba? Kaya naman hindi naman siya dinala ng mga pinglawan-dilawan Di ba? Pero yung ibang yung ibang Marcoses, dinala nila. Katulad ni Gadon, yung bobo. Di ba kung maalala ninyo, Senator Bong Revilla, papaalala ko lang sa iyo kung mapapanood mo tong video na ito. Kung maalala ninyo, si Gadon, niya, pinangampanya niya, si Kiko Pangilinan, tsaka si Bam Aquino, si Gadon, yung bobo. Ngayon, nagtataka ka, bakit natalo ka, nakasakay, si Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan, sa kadahilanan, yung mga dilawan-pinklawan, 2 senador lang ang binoto ng mga yan. Si Bam Aquino lang, at saka si Kiko Pangilinan, siguro dinala nila si Heidi, dinala nila si kung sino-sino pang dinala nila ng mga makakaliwang grupo, na alam naman nila matatalo. Hindi ka nila binitbit. Yung mismong nagpakulong sa'yo, ngayon katsokaran ni Bongbong Marcos. Yung mga tropa-tropang bumanat sa'yo na nagpakulong sa inyo ni na Gloria Macapagal, ni na Enrile, kung sino-sino pa nakulong noon, si Napoles, sino ba yung bumanat sa inyo? Di ba mga kampo ng mga dilawan? Tapos nagtataka ka ngayon, ba't natalo ka? Kasi hindi ka nila dinala. Ang dinala nila si Kiko tsaka si Bam. Tanungin mo si Gadon, yung bobo. Kaya nga mahina siya si Bong Revilla. Pero ako, sa palagay ko nanalo to. Kung hindi 5 ito, number 6 ito. Kaya kung ako kay Senator Bong, magpa-recount ka, manual recount, marami naman tayo na gustong magkaroon ng manual recount. Sa palagay ko nanalo siya. Bakit natalo siya? Kasi pumasok nga si Bam tsaka si Kiko. Walang kinalaman dito si Amy Marcos tsaka si Camille Villar, Lito Lapid, yung bandang dulo. Walang kinalaman kay Bong Revilla. Ang may kinalaman dyan, si Kiko tsaka si Bam Aquino, ba't sila nakapasok, si Bong Revilla hindi? Para sa akin, number 5 or number 6 si Senator Bong Revilla. Walang kinalaman si na Marcoleta, walang kinalaman dyan. Yung mga taong nagpakulong sa'yo, yung mga taong bumanat sa'yo ng panahon ni Pinoy, sila nga mismo ngayon ang kaalyado ni Bongbong Marcos. Ako, brotherly advice lang kay Senator Bong Revilla. Ngayon pa lang, magdeklara ka na susuporta ka kay Sara Duterte, mag-all out ka na. Kung gusto mong bumalik sa 2028, ngayon, kung babalik ka ng 2028, nakitang baluslos ka pa rin, malabo. Malabo ka, baka maunahan ka pa na ni Atty. Respicio. Si Atty. Respicio parang umuugong ngayon. Parang tatakbo senador yan sa 2028. Pag tumakbong senador si Atty. Respicio at hindi kumpleto yung candidate ng Duterte team, kulang, ay papasok ko si Atty. Respicio. Baka nga mag-Sara Duterte yan sasama siya kay Sara Duterte sa senatoriables Boboto ko yan si Atty. Respicio. Matapang bata. Tsaka matalino. Tsaka lawyer.
Hindi ka tulad ni Bongbong Marcos, ano natapos niyan? O tuloy natin ha. Talagang matindi. Lahat na siguro ng pinagdaanan ko na eh. Pero yung mapaniwala natin ang taong bayan sa kasinungalingan, yun ang hindi talaga tama. Hindi talaga dapat palagpasin na. Kung nangyari ito noon, this time siguro, I will not allow it again. Kailangan mapanagot sila. Pero Sen, you have suspicions na may kumukumpas po sa mga taong yun, nagpakalat po nung binabanggit po ninyo na mga fake news. Hindi. Kailangan muna mag-trace natin mabuti. Mahirap kasi mag-speculate, no? Ayokong magbintang, ayoko ng manisi. Dapat lang yung bawat bibitaw, yung mga bawat individual na Baka kasama mo. Sir, Senator Bong Revilla, ako seryoso ako. Naniniwala ako nanalo ka. Kasi sa lahat ng survey, number 5, number 6 ka eh. So, all of a sudden natalo ka, imposible yun. Yung Cavite, rich vote yan eh. Napakayamang boto. Tsaka dinala ka bandang Visayas, malaki yung boto mo rin doon. Pero ang nakakapagtaka dito, yun nga si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan, imbes na si Larga doon, kinampanya kanya, ang kinampanya niya yung 2 dilawan. Kaya dito, Senator Bong Revilla, ako, halimbawa, tumakbo ka sa 2028 at nakialyado ka kay Sara Duterte, 100% panalo ka. 100% panalo ka. Total, hindi na rin man lang pumirma ng impeachment yung pamilya mo eh. Di ba? Kaya nararamdaman ni Tamba na ikaw ay anti-impeachment tsaka ni Bongbong Marcos. Eh sila ngayon, kakampi nila yung mga dilawan. Si Tamba tsaka si Bongbong, kakampi nila dilawan. Oo, yung mga taong nagpakulong. Ayaw mong magsalita kasi alam mo naman ang ibig ko sabihin, Senator Bong Revilla eh. Ako, palagay ko lang, Senator Bong Revilla, mali yung mali yung assumption mo, ba't natalo ka dahil doon sa mga nagpakalat ng 124 million na dapat mong ibalik sa gobyerno. Hindi yun eh. Hindi yun ang issue eh. Hindi talaga yun ang issue eh. Ang issue dito, naramdaman ni Tambaluslos, naramdaman ni Bongbong Marcos, naramdaman ni Palaka na yung buong pamilya mo, hindi sila pabor sa impeachment. Pangalawa, alam nila na na tumulong sa'yo si Pangulong Duterte, alam mo yun. Kaya yung history ninyo ng mga Duterte tsaka Revilla, malalim din yan, katulad yan ng mga bilyar. Ako naniniwala po ako doon mga ka-reaksyon. Kaya dito, di ba, lumaya siya, si Jinggoy, tsaka si Pangulong Gloria Macapagal. Lumaya sila eh. Kasi alam naman ng Pangulong Duterte ang nangyari sa kanila ay politically motivated din yon ng mga dilawang bulok. Kaya dito mga ka-reaksyon, naawa ako kay Senator Bong Revilla. Para sa akin, nanalo yan. Nagtataka ako kay Kiko tsaka kay Bam Aquino. Hindi ko sinabi ng daya sila. Pero bakit? Hindi ko sinabi ng daya si Kiko tsaka si Bam. Hindi nila kaya mandaya. Sinong may kakayang mandaya? Di ba? Tatanungin ko kayo, sinong may kakayang mandaya? Sino? Letter A. O, pumili kayo ha. Bongbong Marcos. Letter B. Lisa Araneta. Letter C. Romualdez. Sino sa kanilang may kakayang mandaya? O, hindi ko sinasabing nandaya yung tatlong yon ha. Ang tanong ko lang sa inyo, anong opinion ninyo? Sino sa kanilang may kakayang mandaya? Ako, para sa akin, wala sa kanilang tatlo. Pero tanong ko sa inyo, sino sa kanilang tatlong may kakayang mandaya na kayang impluwensyahan si Commissioner George Glitch Garcia? Di ba? Sino sa kanilang tatlo ang kayang impluwensyahan si George Glitch Garcia? Sino? I-comment po ninyo sa comment section. Naawa kasi ako kay Senator Bong Revilla. Alam mo, Senator Bong, kung magkikita lang tayo, sasabihin ko sa iyo, susuportahan kita basta magsasara Duterte ka lang. Susuportahan kita. Kasi pasok ka sa akin eh. Ano ka naman, approve ka naman sa akin eh. Ang problema lang, nasa kabilang bakod. Eh, syempre, babanatan kita. Ngayon, tapos na yung election. Kung magtatapat na ako sa'yo, approve ka sa akin. Kaya lang ang problema, nasa kabilang bakod ka.
O sa susunod na eleksyon, pag nasa kabilang bakod ka pa rin, talagang babanatan ko pa rin yung pagbubudots mo. Pero kung kay Sara Duterte ka na, next election, popromote natin yung pagbubudots mo. Panalo yan. Pabor ako dyan sa pagbubudots mo. Gagamitin o kung sino man yung binayaran para sirain ako, dapat maging responsable sila sa sasabihin nila o gagawin nila. O tanongin mo si Tambaluslos. Sabi mo sa kanya, dapat maging responsable ka, sir. Dapat maging responsable ka lang. Nang dahil kay Speaker, maraming pera sa Cavite. Ganun ba yun? Kaya in short, kung sila man yung gumawa niyan at nagpakalat ng fake news, dapat managot sila. Sir, ito pong nangyari, si Ma'am Paulet, sir, itong nangyaring to, did this discourage you doon sa 2028 elections, or tingin nyo hindi, this will be more motivation for you to fight back in 2028? I can't answer that right now dahil siyempre medyo siyempre I'm very disappointed dito sa mga nangyari. Although hindi lang naman dyan sa fake news yung sabihin natin naging apekto sa pagkatalo ko no? Hindi lang yan. Marami pa. Siguro alam naman nating lahat yun. Pero yung mga ganitong fake news lang. O, alam po niya, Senator Bong Revilla, ang reaction TV pitch, naintindihan kita. Pero, ang problema, Senator Bong Revilla, hindi yung nagpakala ng fake news sa'yo. Hindi yun. Alukayin mo. Mas may malalim pa dyan pa natalo ka. Wala, astig ito nga siga dun, Ang kinakampanya niya si Kiko tsaka si Bam Aquino. Pang number 5, number 6 ka dapat. Pero bakit sila nandun? Si Bam tsaka si Kiko nung dahilan. Di ba sila, yung mga dilawan ang bumanat sa inyo nung panahon ni Pinoy? Ngayon, yung mga dilawan na yon at mga pinklawang bulok na yon, mga umaalingasaw na yan, sila ngayon ang kaalyado ni Bongbong Marcos. Ginamit pa niya yung sa gobyernong tapat kasama ang lahat, Kung ako sa'yo, Senator Bongo, magmuni-muni ka muna. Baka you are barking in a wrong tree. Magano ka muna. Huwag kang tatahol-tahol, baka mali ang tinatahulan mo. Baka yung mga iniisip mo sumira sa'yo, nakasama naman niya sa kampanya, baka hindi mo alam, sila mismo ay gusto ka nila. Katulad ko. Ako, totoo lang, binanatan ko yung pagbubudots mo kasi kalaban ka nasa kabila ka Pero alam ko mananalo ka. Alam ko kahit anong gawin kong sasabihin ko na nasa alyansa yan, ganyan-ganyan, alam ko mananalo ka. Alam ko yun. Kaya lang, ba't natalo ka nga? Yun ang malaking katanungan. Sinong impluwensya ang bumanat sa'yo? Pero sigurado ako wala sa Duterte yun. Sigurado ako wala sa kampo ng Duterte. Sigurado ako wala sa amin yun. Wala sa amin. Hindi ka namin kayang ibagsak. Kasi naiintindihan ng taong bayan yan. Yung pamilya mo, Senator Bong Revilla, hindi pumirma sa impeachment yan. Alam namin na anti-impeachment ka. Ba't ka namin babanatan ng dire-diretso? Di ba? Okay lang sa amin na nanalo ka nga Sa totoo lang to be honest, ako okay lang sa akin kung manalo siya. Si Senator Bong Revilla, alam ko, okay lang sa akin na manalo yan. Walang problema sa akin yan. Kaya lang, kahit sabi ko nga kahit sa siraan na natin, nasiraan, si Senator Bong Revilla, mananalo pa rin yan. Kaya lang, ba't natalo ka? Yun ang tanong, ba't nanalo si Kiko tsaka si Bam? Tanungin mo si Palaka, si Bongbong Marcos tsaka si Romualdez. Tanungin mo silang masinsinan, ba natalo ako? Anong nangyari? Sino may kagagawan nito? Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap
pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Nag-breathing daw. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. haba. Gosh. Irene Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.